Okay, good evening. Maayong gabi, katapusan nga gabi sa atong discipleship camp. Tonight, atong isgutan mga kaigsunan, the blessings in abiding. The blessings in abiding. Kaganinang buntag, gitudloan ta, gabahin sa atoang conservation. Unsaon nato nga ang atong Christian life ma-protected siya, magamit gyud siya para sa Ginoo, para sa himaya sa Ginoo. Unya karon atong tan-awon unsa may atong madawat kung kita magpagamit sa Ginoo. Are you ready? No, kay mayon man din ang mga Kristiyanon. Kasaganan mao gini madunggan nato. Sige na lang kag simba, sige na lang kag basag Bible. Mabuang ka ana. Magkapobre na imong kinabuhi. Tanaw na itong tinuod ba na? Diba, manay madunggan na ito kasaganan? Hello? Sa mga drama? Sa drama ganina? Atong tanaw tinuod ba na? Kung sa may gisulti sa Bible, kabahin anang magpagamit ta sa Ginoo. So, let's all stand, magampo ta. Magpalaban ta sa Ginoo kay iyaman ning pulong mga igsoon. Our gracious Heavenly Father, tonight we ask you, O Lord, to bless us with a special blessing. And I pray that you will allow us, O Lord, to enjoy the message of your word, O God. And please allow me to deliver your message according to your will. And lend me your power, O God, in delivering your message. Let the heart of your people, Lord, tonight be prepared for it. And I pray that you will take care of my voice as well. Allow me, O God, to use my voice na maklaro gyud ang mensahe, mahatag gyud for your glory. And we pray that there will be no rain tonight. Thank you, Lord, for this place. In Jesus' name, amen. Amen. We take your seat, please. The blessings in abiding. Unsa may panalangin kung kita magpabilin diha sa Dios. Unsa may panalangin nga maangko nato kung kita magpaduol sa Ginoo o magpabilin yun. So dunay tulo ka butang nga pwede ta magpabilin mga igsoon, and atong i-check unsa may madawat nato kung magpabilin ta diha sa Ginoo. Number 1, abiding in Christ. Abiding in Christ. Siya'y nagluwas nato, unya di ka magpabilin niya, murag lahira. Are you listening? So please open your Bible to the book of John 15, and we can see this in verses 1 to 7. John chapter 15, 1 to 7. The Bible says in verse number 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. I am the true vine. Daghan na nagpatuo-tuo, and that is why gisulti gyud ni Christ, ako ang matuod nga punuan. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Siya ang nagpatubo. And in verse number 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Mao nay kabubuton sa punuan. So kung kita naa sa punuan nga mao si Jesus, ang iyang gi-expect nato mamunga ta. In verse number 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Di ana, verse number 4, abide in me. Abide in me, and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Gipangayuan ta si Ginoo og bunga. Unya ningon ang Ginoo, di gyud ka kapamunga kung magpalayo kanako. Amen. So sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na atong i-make sure mga kaigsunan nga ang atong gikuyugan everyday, ang atong gipaminaw everyday, ang atong gipangayuag instruction everyday is the Lord. And we can have that through the Bible. Mo na dili pwede ang Kristohanon walay Biblia. Amen. Dapat nagyud kay matawag nimo nga this is my Bible. Amen.
Amen? Unya dapat ang imong Bible, imo ginang i-communicate. Dapat imo ginang suwatan. Hello? Dapat naagyod kay Bible nga, kana bang physical Bible, jud? Hello? Kung kamong mga gipang invite diri, you need to desire one Bible. Butangig imo ngalan. Unya naay itudlo ang Ginoo nimo, imong isuwat diha. Ayaw ka ikog mo suwat sa Bible. Ang uban mingon sila nga ayaw suwatin na kay Bible na. Wrong. Matud pa sa usa ka preacher which I do agree with him. Dirty Bible have a clean heart. But clean Bible, dirty heart. Ngano nakahugaw-hugaw man na iyang Bible? Kay hala napuno na ang mga lesson diha iyang gisuwatan diha mga kaigsuonan. And it's very important nga makadawat gay kag lesson gikan sa message from the Bible imong isuwat diha. Na-bless ko ani ako ning imong gisuwat diha. Unya samtang maminaw kag mensahe napagyud nay direct isulti ang Ginoo nimo, isuwat na diha sa imong Bible. Kay the moment nga mag-scroll ka sa imong Bible, mag-devotional ka, magbasa ka, ma-reminded ka, gitudloan ko ani sa Ginoo ingon ani. Unya mag-wonder ka mga kaigsunan, ma-amaze ka. Ngano man, lahi na sad ang itudlo sa Ginoo nimo the next time. Di na to ma-exhaust ang pulong sa Ginoo gyud. The Word of God is fresh every day. Fresh. Ang iyang panalangin is new every morning. Mawid na kuhan ka ng mensahe nga puros ra gyud John 3:16. Pagkadaghan ang mensahe sa John 3:16. John 3:16 pa lang. Yang uban makabasa na sa entire Bible na humana na basa ang Bible. You cannot finish it. You may read it from cover to cover. Mao na pinakadali mga kaigsunan basahon kay gamay ra kay gasuwat diha diri. Wala. Diri luyo. Genuine leader. Wala, bisag tuyokon pa man na. I read the entire Bible. Di man na mao. Cover to cover gyud kuno iyang nabasa niya, ang cover ra gibasa. Muna siya gabasa ang libro mga igsoon nga wa na gibasa ang libro ang kanirang iyahang summary mao ra gibasa. Basaha ang tibuok Biblia. Na basaha diha mura ka og kanang kuan ba murag snail ba. Nagiklaro gyud basa. Una na sabtag yun. Amen. Now in verse number 5, the Bible says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. Sayang kaayo, igsoon. Blessing kaayo, gipili ka sa Ginoo. Sa kadaghang tao, ikaw naa ka diri. Sa kadaghang tao sa kalibutan, gi-invite ka sa Ginoo to become part of His body. Hinumdumi siya ang punuan ug ang tanan nga nahimong part sa iyahang buluhaton, ang nahimong part sa iyang simbahan, nahimo siyang sanga sa punuan. Kadakong panalangin kung napilian ka sa kadaghang tao. Unya giingnan ka sa Ginoo, pabilin na gyud nako. Kung naay bagyo ay kalagpot. Kita mo na mga sanga nga malagpot inig kabagyo, unsa na may tabuan ng sanga ha? Mabalik pa ba na? Wala na, para sugnod na siya. Ay kabalaka, kaya manguha po ng Ginoo para sugnod, na makita na ito diri unya. Sumuna ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, dapat two-way gyud ang pagpabilin. Two-way, para magpapuslanon ang atong abiding in Christ. In verse number 6, naagay ka ng di gyud maminaw ba? If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. Way kapuslanan. Kabantay ka kanang tao nga
Porsigido kaayo, grabe kay mo basa, daghan na kay na memorya, unya kanang daghan na siya og kanang gibuhat kintahi sa simbahan, unya sa unahan ni kalitlag kawagtang, ni backslide, paminawan ng iyang istorya, wa nagipulong sa Ginoo nga sunog tanan. Di na gid nimo mahibaw-an gani nga nagsimba din na before. Mo ni kani mga anhing nga mga preacher, mga kanhing soul winner, kanhing Sunday school teacher, wa na pangutan nimo, ungot yun na iyang knowledge, wa na. Ang nagpabili na lang iyang ma-share, ang stock. May na lang, napay-stock gamay. Mo na kung imong pangutanon, kabahin sa pulong sa Ginoo, ala, stock knowledge ang iyang makuha. Stock knowledge. Dapat fresh. Dapat fresh. Kay kung nindot ang imuhang relationship sa Ginoo, naa siya nagpabilin kaniya, siya po nagpabilin diha nimo. Bisan pagpugso nimo, mga daan lang akong iwali, mga daan, mga igsoon mayo na Ginoo. No. Do not insult my presence. I can give you new. Diri sa camp, mga kaigsunan, sa kadaghan na nako mensahe nga giwali. Wala giwali nako nga same gihapon, bag-o gyud, no mao gyapon ang mga verses. Pero tanan bag-o. Na nagutay soul networking lesson. Kanindot na ato. Di pa sabot nga wala toy pulos mga kaigsunan, mensahe ito sa panahon nga gitudloan ta si Ginoo about soul networking. Amen. O karon naghatag ang Ginoo og mensahe about para lang karon sa camp. Blessing kaayo mga kaigsunan. So kung mo choose ka not to abide, kay magbuot yung ka, I can do it. Kaya na ko ni. So please do not choose not to abide. Kay ikaw man ang gipapili sa Ginoo. Unsa man magpabilin ka or magbuot ka. Pero hinumdumi ha, the requirement of abiding is accepted by the Lord. Bisan pa, miyo ka, okay, mo abide ko sa Ginoo, pero di ka mo tuon, dili ka mo tuman, di na abiding. Wa ka gi-approve sa Ginoo, and He will not abide in you. Ang importante diha manggod nga, sa dihang ni abide ka sa Ginoo, ni abide pod siya nimo. Diha mag-work mga kaigsunan. Unya karon, you abide in the Lord and the Lord abide in you. So naglakaw mo duha, nagkuyog mo, kinsa magbuot ninyo? So diha nimo kumustahon imong kinabuhi. The way you live your life, kinsa may nagbuot? The way you choose your friend, kinsa may nagbuot? The way you select resources sa imong finances, kinsa may nagbuot? Kay kung Ginoo ang nagbuot mga kaigsunan, it will always bring you closer to the Lord and closer to the field. Sa buluhaton ba nga asa kaniya gi-point? Kay klaro magkay ang gingon sa Ginoo mga kaigsunan nga nangayo siya bunga. Nya sometimes ang atong balibad busy ra ka ikong, busy ra ka ikaw nya pagkahuman ka nang naay daghang kang rason ba nanginabuhi pa ka. Dako kayo ng problema nimo, wadi ay nagpabilin ang Ginoo sa nagkuyog mo ikaw may nagbuot. Kay kung ang Ginoo magbuot, blessing tanan. Blessing tanan yun. Tanawa, nganong blessing man. Unsay blessing sa abiding in Christ. 7. If ye abide in me, and my words, giklaro na niya ha, ang meaning anang, and I abide in you, ang words, and my words abide in you. Look, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Whew. Kanindot ang nagkinabuhi Nagampo ka, the Lord provides. Dako kay kag pagtuod, God will provide. Pero ang imong fear, mga kaigsunan, nilapas na ngadto sa imong atop. Provide ba kang Ginoo, no? Well, ang ato is just to ask the Lord. But He always have reasons what to give to us.
He always have reasons why He provide these things. Ang nakanindot, if you abide in the Lord and the Lord is abiding in you, mga kaigsunan, ang resulta ana, bisag unsa pa ang ibutang sa Ginoo diha sa imong atubangan, you are satisfied and you are joyful. Dili ka kapangutana ba nga, Lord, why? Kuyawan na itong mangutana tas Ginoo, anong gingon ani man nini mo, Lord? Unsa man mas maayo pa kas Ginoo? Are you listening? Okay, nangayo tag, Lord, ayog pa uwan na rong gabi eh. Kay mag-bonfire man ta. Unyag uwanon, mo reklamo ta. Di ari ta mag-bonfire sa suod. Di ba? Basin, una-una si Ginoo, ni mas makuro mo kung pauwanon mo sa kilid-kilid para magpundok mo diha sa sud sa tent. Oh, di. Joyful yapon. Bahala nagway kayo. Pwede ba itong mag-bonfire nga way kayo? Nanabit tayo uso ron bonfire o niya pagkauman suga na to ilaibutang diaon niya. Naay electric fan dito sa ilawom o niya gibutangan og kanang mga kawi-kawi kintahay unya gibutag suga naay kanang murag na bonfire na sila. Tanawa di giumuhan. Blessing na. So, unsa may imong request sa Ginoo, promise niya, it shall be done unto you. Kaya mo sa dakong panalangin na, it shall be done unto you. Limpyo nga imong dawaton. Wa man giingon diri mga kaigsunan, and God will allow you to do it. Ang giingon diri, and it shall be done. Human na, it shall be done unto you. Hello? For example, ang imong request sa Ginoo, Lord, I will serve you kung asa ko nimo ibutang, pero Lord, you know my relatives is out there ani mga lugara. Lord, I will not put myself there, but I know that you will grant me their salvation. Mahibong na lang ka, mga luwas na imong mga loved ones. Because it shall be done unto you. It is not necessary na ikaw gimuadto. Di kay ikaw tanan, di na sila maluwas kung di na kuadtuon, sure ka. Si Christ gani wala gidawat sa iyang country. Ikaw pa'y dawaton. Di ka ma-discourage inig kahuman. Dili ka kay inig uli nimo, di na ko mga lagad sa Ginoo, wa man gihatag sa Ginoo kalag sa akong mga igagaw, akong mga kanang relatives. Ingon siya, maluwas pod akong kuan, kabanay. In His term. Amen. It shall be done unto you. Just serve the Lord according to His will. Amen. May buong na lang ka, daghanan na akong kaliwat na Christian. Ano ba, makakita na lang ka nga, hala, na Christian na si Tiyo. Hala, na Christian na akong tiya. Hala, na Christian na akong igagaw. Wala na ba? Dili ako kasulwinig sa akong maguwang. Na siya special nga story about his salvation. No naman, it's a promise. Amen. I am just asking the Lord, Lord, don't allow my family nga dili matagaan sa pulong. Asa man sila karon. It is the Lord's promise, mga kaigsunan. Because the best thing that we can give to our loved ones is what God gave to us. The salvation of our souls. Money will perish, but the salvation, never. Never. So, abiding in Christ, blessing na mga kaigsunan. So, ayaw juging na nga, laaya po nun, pabilin tas Ginoo niya. Di na ta kabuot-buot, ani? O di, hayahay, masad imong kinabuhi. Blessing, masad imong kinabuhi. Oh. Ikaduha nga abiding. Abiding in fruit bearing.
Sometimes, mamunga ka, kausara. Kausara, nya man na. O inumdumi ha, gisulti na sa verse 1, verse 2, unya, paminaw na to mga kaigsunan sa verse 4 to 5, unya 8 and 16, tanawa, gibalik-balik yun sa Ginoo diri. In verse number 4 and 5, the Bible says, "Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me." Gipangayuan ta sa Ginoo fruit, but you need to stay with the Lord. You need to do it together. You labor, He guides. You labor, He strengthens you. You labor, He provides your need. Partnership. Mga kaigsunan. In verse number 5, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him." Klaro kayo na. "The same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing." Bear fruit, and it will never be hard. Dili yun nilisod ang pagpamunga. Sometimes, moabot sa tungunahuna, how can I convince him na ang salvation message is real? How can I convince? No, it's not your problem to convince. Amen. It is not your problem to let them believe. It is your problem to preach and share the gospel to someone else. It is your problem to go and preach, not to change their belief, not to change their heart. But all you need to do is to step out and go, bring the Bible, preach the Bible to them. Of course, kung usa ra imong gisiran, ayaw na siya og makmakig. The Bible says! Naliman ka na, mga kaigsunan din na makuratan ni mo. Ano sa man siya? Nya, siya rin dito usa, nya, ang naminaw ni mo, mura kang nagwalig, 20 ka buok. Unya, di ito usa ra ka buok, imong gisulwin na yun. Perti pa ni mo ka, alive, alert, awake, enthusiastic. Ay, lagbinisaya kay mapatay. Amen? Pagkaninduta aning trabaho ang mga kaigsunan, pero tarong ka nagtrabaho. So, pabilin ka sa Ginoo, and He will help you in fruit bearing. Abide. O tanawag kung say blessing ani, kung mamunga ta mga kaigsunan. Blessing number 1, verse number 8. "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple." Hallelujah. Ye will become a disciple of the Lord the moment nga ikaw mamunga. So, dili tanan nga Christian, disciples. Kay ang disciple, mga kaigsunan, namunga na. Namunga na. Unya, dili ra ba pasabot nga na kay bisita, na kay bunga. Kay base kag imong gidala nga bunga ba, di na ito mapuslan. Plastic na ito. Fake na ito. Di ba? Pasimba-simba niya, di na ito tinuod. Ang Ginoo, may biyak kayo na, kamao na siya mo detect, iyahago na yung trabaho, good, iyan yung buluhaton. Amen? So makita na as Ginoo mga kaigsunan. Now, if you are bearing fruit, the Father is glorified. Unsa ka blessing kung disciple na tas Ginoo? Every time nga doon na special task nga ihatag ang Ginoo sa iya mga katawhan, He will call the disciples. Ang simbahan iyang gimanduan mga kaigsunan, but ang iyang gitawag og meeting, special meeting, are His disciples. And that is why, mga igsoon, daghan kaayo nga nibuhat sa mga extraordinary job nga gigamit sa Ginoo, ang gipakuha sa iyang lawas dito, si Joseph of Arimathea, disciple. Disciple, tanan. Dili mo gamit ang Ginoo, og dili disciple. So kung gusto ka nga gamiton sa Ginoo, ang una,
pamunga usa. Amen. Amen. Pamunga usa. As an ambassador of Christ, you are just going to present Christ in the world. And when they believe, mahimo nimo silang bunga. Sumabungahon ka nga ambassador. Mahimo na ka ang imong ranggo i-upgrade na to disciple. Amen. Amen. Amen? Kaya ang ambassadorship, sa dihang naluwas man ka, sa dihang naluwas na ka, na bag-o na imong kinabuhi, og ambassador na ka ni Christ. O, di ba? Pero sa dihang namunga ka na, isip usa ka ambassador, upgraded na ang imong rank. Disciple na ka. Gi-introduce man sa Ginoo ang ambassador sa Bible. Any man be in Christ, he is a new creature. Unya, you are now the ambassador of Christ. Unya, sa dihang ang Ginoo mga kaigsunan na siya sa iyang earthly ministry, ambassador ba iyang tawag sa mga iyang gitudluan? Disciple. So you want to be the disciple of the Lord? Amen. Amen. Bear fruit. Amen. Do not aim with 100. Just begin with 1. Amen. Just begin with 1. Fruit bearing. Tanawa unsay panalangin sa 1 fruit. Gusto mo makaibaw unsay panalangin sa 1 fruit? Kay kadiri much fruit man much fruit. So shall ye be my disciples. Begin with 1 and look what God will give to you. Verse 16. Ingon sa Bible. Ye have not chosen me. Tinuod na. Kinsa diri ikaw mo'y nipili sa Ginoo. Si Kristo na mismo mo'y nagpaybalo, dili baya ako inyong gipili. Pero ang nakanindot lang, but I have chosen you. Gipili ta ka and ordained you that ye should go. Amen. That ye should go. Unsay buhaton? And bring forth fruit, and that your fruit should remain. Mo na'y trabaho na to. You need to go and bring forth fruit. So, kanang nga fruit imong dadon, dili kanang fruit mga kaigsunan nga igsunod lingi. Wa na, asa naman to imong fruit? Make sure that the fruit that you bring will stay. Amen. Kada kong kalipay sa Ginoo nga kamong ni apil sa camp, ni stay. Amen. 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 Kuya mo ani ma. Patoy ton. Ni mahimo na yung problema sa imong hunahuna. Agoy ang yawa na pa man nay lugar sa imong utok di ay. Tugutan nimo nga lalison nimo ang Ginoo sa iyang pamaagi nga sa musugot kag sa dili. Inig kahuman ani adto ra magyabot ang mga tubang sa tag-iya. Amen. Amen. Kita, di man tatag-iya aning lawasa. Ang Ginoo mo'y tag-iya ani, yung pagkahuman laliso ni mong Ginoo kung sao ka paggamit. Sikin sagog ka mga kaigsunan nga, doon ay dako kay mansyon diha. Unya, ang tag-iya kay mo abroad. Unya, ikaw gipili nga, gipialan ba? O ikay bahala diha, bahala mag-unsa ka diha. Basta limpyuhi lang na diha. O parte ka diha, mag-unsa ka. No, isipa nga, samtang wako, imo sana. Nindot ana. Pero wise will do, ha? Pero isipa nga imo na ilang ibaligya. Mora gyud kuan atong balaod. You can use it. You can invite people but please take care of my house. O talagsara kayo na may tabo. O karon naanak ka perting ningawa nimo niabot nang usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, lima ka tuig, wa gyud ni balik. So murag feeling kay nimo, ako ano magyuning balay tingali kay wala na magyun kuan wala naman ni balik tong tag-iya. Nasubraan ang imong pagka-feeling. Niabot ng tag-iya after 20 years. Pag abot sa tag-iya, di naman nimo pasudlon. Okay na na.
Pag-abot sa tag-iya, kung imo maganing pasudlon, unya pagkahuman, ni diretso lagling ko dito, pananghid pod, uy. Imo naman papananghiron. Kay na-feel naman nimo nga ikay tag-iya, nakalimot ka, gibilin na ka diha. Amen? Unya, mayonday ka nga, oh, sige, magkwintahay ta. Pila ka tuig, 20 ka tuig ko nimong gibilin diri. Unya, pagkahuman, 20 ka tuig, pilay sweldoan ang imong sugoon. Ino po dahil ka, sige, kwintahon na to. Kanang board and lodging. Kanang house rental. Pila may abang ni akong balay. Usay, ganaw na to ba? Sama sa Ginoo, gipiyalan ta aning kinabuhi. Walay ato ani, iyan ni si Ginoo tanan. Gipiyalan ka. Pero niabot ng panahon, nga niyon na Ginoo gamiton ta ka. Makiglalis ka. Hello? Makiglalis ka. Nga mayon day ka nga, amay tanan gamiton sa Ginoo. Ang katong dili magpagamit sa Ginoo, ningon na Ginoo, I will cast him out. As a branch. Dili niya tangtangan sa kaluwasan kung luwas yung tinuod kay eternal man ang salvation, di man na nato malalis. Pero mawadaan siya sa kalipay sa kinabuhi. What if katong mga taong dili luwas, mag-uol man ta na maimpirno man na ikamatay, ana. Ang gamiton na sa Ginoo lagi, ang katulang magpabilin sa iya, ha? So sila nagpabilin ka, gitugutan na ka sa Ginoong mamunga, gi-upgrade na ka niya into a disciple. Now, mauna ni karon sa dihang na upgrade na ka sa disciple, gipakapinan sa Ginoo, dira, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Hallelujah! Muna ako, I strongly believe nga kung ang tao mahimo siyang disciple approved by God, di good siya magpabilin pobre. Nga naman. O kung ikaw, qualified na ka mangayo sa Ginoo para tagaan sa Ginoo, unsa may pangayoon nimo kalisod? Mangayo ba kag kalisod sa Ginoo? Muna dako kayong sayop sa mga ginikanan. Kaya ang ilang anak magsimba, maminaw Bible, bunalan. Kasab-an. Gilikay nimo sa nindot kaayo nga kinabuhi. Uban ni Kristo. Diha napakyas ang mga ginikanan. Basta imong did-an ang Ginoo sa paggamit sa imong kinabuhi, you are good for nothing. Now, this is your turn to let God use you. Will you refuse Him or you will allow Him to use you? Imo na ng desisyon. But it's an honor to be asked by the King of Kings. It's an honor to be asked personally by the one who created you. Kanindot ani nga opportunity? Ask. Mura ka mga kaigsuunan, gitagaan ka og blank check, unya, gipirmahan pagyudaan. Unya, ingnon ka ba nga, ikaw na isuwat, ana, o pila imuhang gustong i-withdraw? Mangutana ko ninyo, pila nyo isuwat? Ha? Tukan mo tinuod. Suwatan na ni mo, thank you. Di, abot po dito sa bangko, ingnon po kas bangko, thank you. Tagaan po kag thank you. Kay thank you may imong gisuwat. At kanang cheque, mo na imong kuhaon dito sa bangko kung unsa imong gustong kuhaon. Ayaw suwatig thank you diha. Sayang nga no. Di naman na pwede na erasure. You need to be wise. Gitagaan kag blank check sa Ginoo. What will you ask? What will you ask? Ikaw magipabuot. O sa may pangayon. Yun ka nga, mangayo lang ko good health. Kaya okay naman yung watay kwarta. Ay kung patuho Kaya kanilang lugar mas nindot yun na isakyanan kaysa magbaklay. Naka-experience na mo? Kamong taga-bukid dito?
Gisuwayan akong balik dito nga naglakaw ko. Ni ko, gamay na lang yun. Doon na lang ang portahan. mura nag musurrender ako tuhod. Nihagos ko eh. Ano, pag-abot dito, doon, wasa ko ninaog na yun. Ang uban may una, tungod ba, kay imo nang giilad ang imong kaugalingon nga, maorag yun eh. Kontento na tani. Wa may problema na makontento ka. Amen. Malipayon ba ka? May man, dito, magkaan, dato kay ang kanang money is the root of all evil. Piting sayo pa. The love of money is the root of all evil, not the money. Amen. Amen. Higugma ang kwarta, patyon ka na. Higugma ang Ginoo, providean ka na. Ingon ana siya ka kanindot. O karon. Unsa may ihatag sa Ginoo nimo? Sibo sa iyang kabubuton. He will never give you something that may destroy your life. Mo na sa ninumdumin ninyo. Kay minyo, bisag unsa pangayoon di ay hala, mangayo tas Ginoo. Hala niya magkauman ang imong gipangayo against man sa iyang kabubuton. Ihatag din na niya. Dili pod. Pero one thing that I am very, very sure, dili gusto sa Ginoo makalisod ka. Amen. He promised an abundant life. And when He gives a blessing, He added no sorrow with it. Asa may kalisod diha? Nga may sorrow. Sigurado maghatag siya sapatos na yun na liston. Di kay papangitaon pagkagliston diha, pangitag liston. Maghatag siya sapatos, napa na medyas. Kung maghatag siya sakyanan, lagi na panggasolina. Nalimad ka ng tagaan na kagsakyanan, yawa kay panggasolina. Magsige na nagkagtrapo sa imong sakyanan kada buntag na ako'y car. Ang imo nang buhaton, mag-abli ka sa imong car, niya ikaw, lingkod-lingkod ka dito, maganaan ka. Pusing-pusing na kay car. Pero wadyo ka nakiting, ikaw nag-drive ka sa imong car, kaya nga naman mahal ng kurudo. Mahal ng gasolina. Nga, nadugay ang imong ligid, di na, lingin, oblong na. Uy, dagan-dagan. Madaot man ang sakyanan, di padaganon. Amen. Muna ko ang Ginoo mo hatag og panalangin. Hala, gamitan na because that is for you to enjoy. Daghan kay kung nailanoy nga, naisakyanan niya, sige og kanang commute ban. Asa na yung sakyanan? Mahal ko na gasolina. Mahal maintenance. Kung ano, nagpalit man tao kag sakyanan, hindi man na nimo padaganon. Pero kung hinatag na sa Ginoo, you will enjoy it. Muhatag siya pang gasolina, muhatag po siya pang maintenance. Ang maintenance lang sa sakyanan, ambot na lang mga kaigsunan. Makabuhi nagpamilya. Maintenance pa lang sa sakyanan, makabuhi nagpamilya. Hello? Ang fuel pa lang. Tinudod dyan na mo gamit kada adlaw, 12,000 ang buwan, no? Pinakagamay, 12,000. Sweldo naman na. Unya, magpa PMS ka, nasa mga 10,000, usay maabot og 20,000 PMS. Maayo ganin ni ang Ford, blessing kayo kay once a year. Once a year? Kaya ako nagibutang ang GTO, nananghid ko ba, ako butang ang GTO niya, kanang basta na GTO, dili na gid siya i-change oil. Siya nga, sir, kanang kung mahimo, ayaw lang. Kay manghunaw gyud mi kung naay mo problema. Kay ba mo kung naay mo problema, kay akong Montero, pila na 5 ka tuig na wa man na ma-change oil, padagana. Ang aso way baho. Way baho. Unya, kusukim kat-kat. Ingana na ba? Nindot siya. Niyon ang taga Ford. Ayaw lang, sir. Kanang total, bisag once a year lang. Basta ma-change oil lang yun siya once a year. Oh, that's good enough. Kaya ako, magpadagan ko, kanang, kanang 10,000, di man nakabot, di kabot tuig na. Pag ato pa lang Manila, wala, 4,000 mileage na. Ang napuno. O, dili 4,000, sobra.
Kay wa pa man to'y 1,000 ta wa pa to'y 10,000 nagpa-change oil ta. Tapos mga 8,000. Among ipa-change oil daan karon 14,000 na. So dili ko pero at least nagsabot me. At least once a year magpa-change oil di mawa ang warranty. O di makabutang pa kog GTO. Tipid gyapon. Mahal magkuan oy, mahal magkasakyanan. Amen. Amen. Abi ninyo mahal magkasakit ra. Hasta nindot kayo tan-aon ba nga, wow, naay car. Dako gastuhon. Dako gastuhon. Unyag mabanggaan. Naka kay ikapaayo. Ha? Insurance, naka kay kabayan. But when the Lord blesses you with that, He will make sure that you have all those things nga need sa imong sakyanan. Amen. So, asa man ka? Magbuot-buot ka sa imong kugalingon o ari ka sa Ginoo magpagamit? Sa man na imo pastor, nang haylo man ka. Ako nang haylo ay nagsulti ra ko nimo. Mauni ang panalangin sa Ginoo based on my experience. I've been pastoring a church for 23 years. 23 years na kong namastor. Kada semana, maghimo kog upat ka mensahe. Walay balik-balik. Amen. Walay balik-balik. So ingon ana nako kadugay nga nagsigig tuon sa pulong sa Ginoo. Bisag asa nimo tan-awon, naara gyud sa Ginoo ang tanang panalangin. Amen. Amen. Hunungan nimo ang Ginoo kanang pangalagan, muuga gyud. Amen. Amen. Muuga. Ang imong kinabuhi bisag unsa pa ka kamaayo aning kalibutan na. It is Him who owns everything. He will allow things nga mabutang sa imong kamot or He may take it out. Siya mo'y nakahibaw ana. Pero ang importante mga kaigsunan, kung mutuman lang yun niya, sa kadaghan iyang ibalik sa imuha, usara gyud ang gipangayo, bunga. Amen. Amen. Bunga. Bunga. Amen. Amen. Bear fruit. Muni pasalamat ta nga naatay discipleship camp. Ngano man, kada tuig magdaka na kay bunga. No, kay ang fruit bearing sa spiritual, at least one fruit a year. One fruit a year. At timanon na nimo usa ka kalag, usa ka tuig. Bunga gyud gawas ana. Mahibong ka. Ngawa kay bunga, di man nimo atimanon. Amen. Tudloi sa pulong sa Ginoo usa ka tuig mahimo ng bunga. Mahibong ka kung 5 ka tuig na mo nagsige og share sa pulong sa Ginoo nya wa pa gyud siya kaybaw luwas ba siya di. Basig di kaluwas pod. Kung sigurado kang luwas ka, pangitaglain oy. Pangitaglain. Next. Ang mga disciples, gingnan sa Ginoo, kung di mo dawaton, shake off the dust of your feet and leave. Go to the next. Kanang kuan, town. Do not dwell sa lugar nga dili gina-accept ang imuhang gidala. Insulto na. So, abiding in Christ, panalangin. Abiding in fruit-bearing, panalangin. Gusto pa mo laing panalangin? Abiding in God's love. Pabilin diha sa gugma sa Ginoo. Tanawa sa verse 9 to 15. Verse 9 to 15. As the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. So kanang gugma gikan samahan na gidawat ni Kristo, iyang gihatag nato ningon si Kristo, pabilin mo ana, ipadayon na ninyo akong gugma. At tanawa unsay mahitabo. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. If ye keep my commandments. So sa may command sa Ginoo nga gihatag sa tuwa.
Ay nakubat-bati sa Ten Commandments. Unsa may gisgutan diri? Bear fruit. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ingon sa verse number 11, these things have I spoken unto you, that are blessing, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Abundant life with a joyful heart. Imagine that kind of life. Na maslip ra sa imong kamot, opportunity na slip siya mga kaigsunan because you did not listen. You did not give yourself to the Lord. Kay para nimo boring, para nimo mag-unsa man taan ng seed, paminaw Bible. O tara, imong gilabay o. Abundant life with a joyful heart. Wala ka panalangin nga dili nimo makuha sa kalibutan. Laliman ka na daghan magkalingawan dire. Pero ang ihatag sa Ginoo, His joy. My joy might remain in you, magpabilin. Ang imura is, you abide in God's love and His joy remains in you. Unya, iya tong joy ha, iyang gipabilin sa imo ha. Now, what about your joy? Punong-puno! Pagka ng tao puno as kalipay, way makatandog ni mo nga panghitabo eh. Masakitan kag kadali pero okay ra eh. Iyam nas Ginoo gyapon. Ako iyang kuhaon di kay bawo kong iya sa napulihan. Naragod. Are you listening? Dako kayong panalangin malabay igsoon. Verse number 12. This is my commandment, that ye love one another as I loved you. You cannot bear fruit without this love, mga igsoon of the Lord. Kaya sa gisulti sa John 3:16, it begins with love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. To give us what? Salvation. And now making us kanang worthy of His blessing. Worthy sa panalangin sa Ginoo nga perting dakua. You love one another as I love you. So sa discipleship, mga kaigsunan, sa pagka-disciple, bawal gyud ng away-away. It is the working of the devil nga mag-away-away mo. Unya, petty things. Tanawa ra good. Once nga siya sa inyong balay, nag-away mo, tepa-tepa, ato sa ni ipanglista, o siya rason nag-away ta gani, o siya ilista diha, ilista. Kauwaw ninyo nag-away mo tungod ana. Pila may value ana inyong giawayan? Pila may value sa inyong kinabuhi? O di husay. Ito mag-away, oy, magpailad ng tas yawa. Ang yawa po'y nagpaaway na to. Amen? Mabita na ang Ginoo, gidid-an ta sa pagpanimalos. Kaya nga naman, gibawalan ta makig-away. Vengeance is mine, said the Lord. And for sure, mga kaigsunan, kung ang Ginoo na mo'y muhatag og justice para nimo, luoy ka itong tao. Kaysa among kinamoy, daghan kayo nangamatay na. Wala gyud na mo basli. Nanguli na kung taga-asa to sila. Taga-impierno ba to? Taga-langit to? Ami kay bao. Pero mostly gyud kay kung mangaway ka, manghilad ka og tao, kanang mangalkansi ka, di magyud kaluwas. Kay bawal man na. Pero kanindot nga panalangin ani mga igsoon. In verse number 13, tanawa iyang gipadayag nato, o gusto niya nga kopyahon nato, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Amen.
gibuhat na ni Kristo. Unya sa dihang ningon siya, continue in my love, naa diha ang friendship. So tiyan mo, husband and wife, pamina mo, kamo mga minyo diri. If your wife is not your best friend, ambot lang nimo. Hello? Di ba sa best friend natin makasulti sa atong weakness, makapakita sa atong mga kanang mga bad side, makasulti sa atong mga problema. Di ba nasa atong best friend? It should be your wife. Ang mga young people, it should be your parents. Ayaw pulihi inyong parents available for you nga mahimo nimong best friend nga ilisan nimo og mga tao dito sa kalibutan nga tudluan kag sukol. Tudluan kag inom, ay simple na kinabay. At kuyuta, wag ta na problema nimo. Di ba? Dadon ni kasi imnanan, lingaw-lingaw sa ta. Ato na istoryahan imo problema, kinsa man na. Ako bahala sa'yo. Kinsa man na, kay ako bahala na. Lipay po tao ka kay may pa mo. Si may pa mo. Go back to your parents! Make them your best friend. Diha man napakyaw sa mga parents, wala nila gihimong best friend ilang anak. Nganong wala gihimong best friend? Inigdoon sa anak, ha! Saan? Ngayon nasa ka! Kaya mo na ako ba? Sige lang, pangayo! Bakit nagtrabaho? Dako na kay ka! Paisog-isog, para lang di kahatag. Make yourself available for your children. Maunay friendship. Maunay gi-offer sa Ginoo. Available kay siya para nato. Unya ningon ang Ginoo, pakig-amigo nako. Unsa may pasabot na, be available for me. Friendship. Kapag akong ginan si Timothy, Tim, adolescence ra ba? Kaning gugma ba? Pataka lagsod. Tim, ako gyud istoryahi, Tim, kung naa kay maibgan. Ako gyud istoryahi mo na kay bawo ko sa tanan yang naibgan. Tanan. Na may ni-react. Tanan. Di, pero naman siya level, kuha na ni daddy, kani siya daddy, kuha na ni, kani daddy, anak. Siya ga-arrange. Niko niya, ready na ka magmenyo. Siya friends naman ni Daddy Good. Friends ra ni. Oh, dili. Niko kay kung ready na ka, pwede na. Tabangan tigag putos. Sabot man mi. Ako sa gingnan, Timothy, pag sayop gani, di kay kamusunod nako. Nya pilion nimo ang sayop kung ang Ginoo dili siya mo panalangin ako. Anak ra kus Ginoo, servant ra kus Ginoo, sundon gyud ako siya. Live your own life. You will be cast forth as a branch. Di gyud ka kadawat og mana. Kay mana ka nakaangkon og tsansa. Wa jud kay mana. Ihatag nako tanan sa agak sa simbahan. Siya dili dadi oy. Mo na kami mo'y best friend. Mo na kung naamoy intention sa akong anak, ari doon ako. Kay kung makita gani nako, nindot imong intention. Mo man ay desire sa mga parents good nga di maguba ang future sa ilang anak. Amot lang. Kamo. Ilawag ba na ninyo sterong inyong anak? Di ba? Taong wrong ba? Tao nga wrong. Tirong. O kasabot na mo sa nang tirong. Tao nga wrong.
sugot na mo, inyong ilawag, inyong anak diha. Di daw nalim pagpatubo. Nya pagkahuman, imo ra ipaharvest sa mga dautang kuan. Dautang elemento. We will do our best to protect our son. Nya kung di namin punan sa Ginoo, kaluoy. Ano ko, pero Tim, kung pakita gani mo nga Ginoo mo'y una sa imong kasing-kasing, kanit na namong gibuhat, anha mo yun mo tanan. Anha yun mo tanan. Muna luoy po siya, kay taas kayo ang iyahang level abton ba? Muna ka mo, ayaw po mong expect nga siya super buutan, siya super perfect. Di oy. Na, kung makakuyok mo na mo uban sa bahay. Normal kid ni. Talented pero normal kid. Badlungon, kanang pandayunon pa. Pero sweet. Kana lang, very sweet. Muna ko, kiss nila siya, Daddy. Ano siya, pila may price, ani. Pero masakit ko, libre. Friendship ang gi-offer sa Ginoo. Muna gitudloan ta sa Ginoo ana siya atong amahan, unya gusto siya makig-amigo nato. Kita pod diri sa atong relationship sa kalibutan. Ang ginikanan ug ang anak dapat maoy best friend. Ang husband and wife dapat maoy best friend. Di kay adto na ni kumari ug ni kumpare na mo adto kay nagproblema, ang iyang problema ang iyang bana. Unya dito ni sumbong sa silingan. Naunsa mo oy? Ayaw nag-ibat-bat ng inyuhang mga hinigugma diha ngadto sa lain. Kay imo man ang best friend, himo ang best friend. Hindi man siya musugot, pastor, pugsa. Best friend lagi ta. Ano sa mas pag-offer sa Ginoo ba? You have not chosen me baya. Di ba? Nga greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ang Ginoo nag-prove na sa iyang kagalingon nga tinuod ang iyang friendship kay iyan ang gihatag ang iyang kinabuhi. Now it is our turn to prove to the Lord that our friendship to Him is real. Keep His commandment. Tanawa sa verse 14. Ye are my friends if ye do whatsoever I command you. What a friend we have in Jesus. Woo. Amen. Amen. Tanan akong kaguol mawala. Iyang pasanon. Tanawag giunsa ta. Though we are all servant of the Lord, pero tanawa sa 15, henceforth, sugod karon, ingon ang Ginoo, sugod karon. I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Amen. Praise the Lord. Abide in God's love. Abide in God's love. Unsay blessing kung mo-abide ka sa gugma sa Ginoo? His joy might remain in you, and your joy may be full. Yeah, imagine na lang nga, imagine na. Kani, di man na impossible. You think, you dream, you desire, what kind of car do you want to drive? Kaya ako, yung unalam ko, I love cars. I really love cars. Unya, sa akong kapobre, I love cars. Mauna ko na matchbox. Ganahan kay ko mga sakyanan. Unya, sa una, ako'y kwarta, ganahan kay ko mga car show, ganahan kay ko muadto kanang mga car dealers. Mananaw nagugog sakyanan, updated ko ana mga bag-o nga mga sakyanan, mga nindot, pero ako'y kwarta. Unya, entertainer mo sa ko kay puti man. Abi Manilag, makakwarta, na ako'y kwarta ba? So, ingon ana, mag-desire ako. Sa diyang gitagaan mi sa Ginoo og first car,
multi-cab. First car. Enjoy na kayo. Nya, sunod nga desire naman ko, ganahan kay ko crosswind labay. Ganahan kong crosswind. So, ang gibuhat, nga kong brochure sa Isuzu, gidaan ako sa balay, isige na kong tanaw, research ko, kada kita na kong crosswind, ikaw may sunod. Ang sinit na mo, nisunod ang crosswind. Nisunod ang crosswind. Puti lang yapon, puro puti. So, nag-drive na kong crosswind. Dinay ko sa Ginoo nga, ginahan ko og pick up. Pick up. So, nag-ampo mi og kanang kuan. Kung kani, nabara. Ampo mi nabara. Pick up. Yatag sa Ginoo. After 5 years, no? After 5 years, yatag sa Ginoo ang nabara. Puros brand new na. Ang multi-cab ray. Di ko kaingog si kanhan ba to? Di mo kong kakaibaw, pila na nakahans ang nagunit na nagmutikap. Ay, mo to, kahit ka nabaligyan na, second hand naman eh. Second hand niya. Pila nakakabog ng tag-iya na. Ang uban, gichap-chap na maganina. Lain ang tag-iya sa Manubila, lain ang tag-iya sa... Gihimong usa. Pero brand new na, nabara na, brand new na. Ihatag ras Ginoo. Kami, padayon namin pangalagad. Kung sa ipabuhat sa Ginoo namo, bisag imposible, usay magtinanaway mi ni Yunis, mabuhat ka ni nato, abuhat lang ni nato, ibuhat namo mga kaigsunan. Sunod ga-desire ko nindutan no kung naatay ka ng SUV ba nga nindot. So, niabot si Montero. Brand new gyapon. Brand new niya. Nawa naman to pick up kay to naman sa iyang daddy. Niyon si Yunis nindutan ibalik ang pick up. Oy, nangayo na sir may pick up. After 5 years, tag 5 years, no? 3 years raaw, Montero, mga 3 kapin. Niabot si Ranger. Ang gadive na kong Ranger, nangayon na po ko sa Ginoo. Kanang nindot tong SUV, oy, nga kanang magdatag box ba, kanang ato lang anaon bitaw niya, moabli lag iya ba? Kay kanang, wa na'y kapoy bitaw, inig, magkuanta, mag-service ta. So, nangayo mi og Everest na pod. Nasa naman, pastor? Wa pa. Wa pa, pero amo nang gi order na namo. Pero wa pa. Mangayo raman mi. Kung tagaan, yes. Kung di tagaan, yes, gyapon. Kay kung mamugos yung kawan niya, kay kapatubil. Tiluya. O kamo, unsa naman yung gipangayo sa Ginoo? For sure, kanang ihatag niya nimo, dili na makapawagtang sa imong joy. Kay joyful jud kaayo ang Christian life. Joyful jud kaayo ang Christian life. Mo na nga, we want to kanang share everything to you. Kay ngano man, usara may tumong nato, himayaon nato ang amahan. No? Dadan nato siya bunga. Dadan nato siya og mga disciples. Mao nang nata mag-camp ta pirmi, discipleship camp. To honor His name. Wantay lang mabuhat diri. Sa una sobra-sobra atong kwarta niya, pagkahuman ikamatay nato mag-away ng mabilin. May nang amo kay usara. Unyag makaasawa nig sungayan. Managpa niya, madaot ko no iyang Joe. Kuyawan siya kunog kanang kuan. Managpa niya manumbag. Nindot ang kinabuhi ng Kristohanon. Sultihan ta mo mga igsoon. This is my personal experience. I do not know sa uban. I do not know sa ilang experiences. Pero depende maguneg unsa nimo paggamit imong kaugalingon sa Ginoo. Ana sad siya mo panalangin nimo. But God is blessing us so much that when I look back, mas ma-appreciate na ko ang Ginoo samot. And I'm excited sa future. Mura karong 2024, I'm very excited.
unsa na sad ka ibubo sa Ginoo sa 2024. We bring Him much fruit. Amen. We create disciples in this church. Atong padakon ang Agak Rescue. Let's rescue children, as many as we can. Tanaw na to, di pa kabubuan sa Ginoong panalangin. Amen? Now, we invite young people for the Lord. Not singles for Christ, but singles of Christ. Kanang iya gyud sa Ginoo ba? Iya sa Ginoo. Nya para sa Ginoo. Ingon na nga ang ilang unang-una dili self ba? Dili self. Blessing mga igsoon. The key is what? Abiding. So inaot pa nga kita maghinumdom gyud ta kanunay mga igsoon. Gamay ra kay gipangayo sa Ginoo nato. Pabilin lang gyud. Pabilin. Pabilin diha kang Kristo, pabilin sa kanang pagpamunga og pabilin diha sa gugma sa Ginoo. Og ang tanang panalangin nga gisgutan. Maato! Muna na akong giingon. We are living a joyful life and abundant life here on earth. Abundant, joyful life. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us this opportunity, dear God, to hear a very wonderful promise regarding abiding. I pray, Lord, that you will bless your people tonight. Help them, O God, to make that very tough decision in their life, because I know that Satan will prevent them to abide in you. But I know that you are powerful than him. Walay ikatugbang ang yawa sa imong gahom, Lord. And I pray that you will bless each and everyone tonight that may desire sa fruit bearing. Mo desire sa pagpabilin diha kanimo. Sa imong gugma o sa pagpamunga. Nagampo ko, Lord, ganini nga invitation, ilang ihatag, ilang kaugalingon diha kanimo, O Lord. In Jesus' name, Amen. While your head bowed, eyes are closed, para sa mga bisita na to, how many of you will say, I want to abide in Christ and I will follow the Lord in the water of baptism? Because you cannot abide if you are not part of His body. No? Katong gusto mahimong ambassador, the first step is to be buried with Him by baptism into death. The first step to obedience is to be baptized. Again, it is not changing a religion, but it is putting yourself into the hand of God and allowing Him to use you for His glory. Ipagamit nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Gusto nimo nga ang Ginoo ra mo imo gamit sa imong kinabuhi ug ang yawa dili siya makagamit nimo. Why don't you raise your hand? I want to be baptized tomorrow. I want to be baptized. I want to abide. I want to be an ambassador. Would you raise your hand? I just want to see your hand. Amen. We have one. We have two. Praise the Lord. Tomorrow, I am decided. I have decided to follow Jesus. I have decided. No turning back. No turning back. Oh, katong mga diri kaganina nga gusto mag-ambassador. You cannot be an ambassador for Christ if you will not do the first step to obedience, and that is baptism. Anyone else? Yes, we have here another one. Na pa ba? Na pa ba? Just raise your hand and we will pray for you. You know that you are saved. Wala ka nagduda sa imong kaluwasan. Na wanay lain pa. Kung luwas ka, ang yawa, nagplano nagdautan sa imong kinabuhi. The best thing you need to do, samtang naapataan ng kalibutan na, is to be with the Lord.
To walk with the Lord. O nagingon, if anyone be risen with Christ, you need to walk with Him. Walk with Him. And the beginning sa pakiglakaw sa Ginoo is to be buried with Him by baptism into death. Di kita pwede magbuot og lain nga paagi. Ang paagi gyud sa Ginoo atong sundon. Now, will you raise your hand? I will be baptized tomorrow. Okay? Let's all stand, please. Let's all stand. Let's take this moment as an ultimate moment with the Lord. And let's allow God to work in our life, in our heart. I want Jesus in my life. I want you, Lord, to be my guide and to be my head. And I want to serve you. Kanon, ang first invitation atong ihatag sa katong gusto nga mahimong ambassador ni Christ. Katong gusto nga moabide ni Christ. Katong gusto nga mosunod. Pasabot ana, mosunod ka sa tubig bautismo. It is not for you to become a change of religion. Dili lagi ni religion ay kabalaka. Dili ni religion, but we will teach you nga mausab ang imong dagan sa kinabuhi for good. So katong gusto nga i-commit imong kinabuhi sa Ginoo, you come here and pray to God. Ikaw mismo ang mag-ampo. Ikaw mismo ang moampo. Ni ako lang i-close ang atong prayer. You come on. Ariday, diri sa atubangan. Unya, pray to the Lord. You pray. I will follow you, Lord, in the water of baptism. Importante ni, iyamaning mando. Diri day sa atubangan. Michelle, diri day. Pray to the Lord. Anyone else? You just pray to the Lord. Pwede na ka mag-face dito. Amen. Another one. Anyone else? You pray. You commit. You talk to the Lord. Ikaw mismo mag-experience again, oh Lord, I will give my whole life to you. Use me for your glory. I want you to use me. Amen. Amen. This is for baptism, a call for baptism. If you understand that you are saved, you must be baptized. You must be baptized. Kay maunay mando sa Ginoo. Siya mismo naghatag siya example. Siya mismo nagpabaptize not for salvation, kay siya man ang Savior. Pero for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Maunay misyon, maunay tudlo sa Ginoo. Dili nato ma-fulfill ang righteousness sa Ginoo without baptism. So you may come and pray. Amen. There is a reliton. Taparay imuhang pinalangga. Amen. Praise the Lord. What a joy to see people giving their lives to the Lord. Amen. No one else nga dapat mo gamit sa atong kinabuhi ang Ginoo lang kay siya ra may nakaibaw. Siya gyud tag-iya nato. Amen. We have another one. Number 5. Who is number 6? You still have until tomorrow morning na mo decide. But if you are decided, why don't you talk to the Lord tonight? Amen. Ikaunom. Nanatay unom. Nga musunod sa Ginoo. Christians, you pray. You pray. You help them hear the still small voice of the Holy Spirit. If you are truly saved, this is the way. This is the way. We cannot guide you. We cannot help you if you are not part of His body. Anyone else? Kinsa ikapito? God's number. Number 7. Kinsa ikapito? I want those who invited them to stand beside them and pray with them. Please do. Kato nag-invite, anhi adiri inyong mga bisita,
and pray with them. We pray with them. This life is just borrowed. Hinuwaman na nila to. Why don't you allow God to use you? Amen. Amen. Ang akong pagumangkol. Praise the Lord. Dali. If you want to be baptized, pray with your discipler. Pray with your discipler. Sige, doon lang inyohang ipang-invite. What a joy to be with the Lord. What a joy to serve the King of Kings and the Lord of Lords. What a joy. Okay, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this wonderful blessing that you have given to us. Lord, we believe that this life is never ours. You are just letting us use it. And until when, we do not know. But right now, O Lord, we want you to use it for your glory. Ikaw lang ang worthy nga mogamit sa among kinabuhi, Lord. We have used this life so many years already without asking you, without asking your permission, without knowing regarding your will for our lives. Lord, gigamit na nila mo among kinabuhi sa among gusto. And right now, as you challenge us from henceforth, you will not call us servant but friends. Thank you, Lord, for asking us to be your friend. We are not worthy for that. Lord, please accept our friendship. Let us call upon you all the time. Mamroblema mi o malipayon mi. Help us to call upon you, O Lord, because we are friends. And thank you so much for this opportunity. Thank you so much for this privilege, oh God, to have friendship with you. Thank you, Lord, for dying for our sins, saving us from hell. Dako kayo na, Lord, nga privilege para namo. We cannot pay that. Bisan unsa pa'y among buhaton, di na namo mabayaran ang kaluwasan. But, Lord, the least we can do is to give our lives to you, Lord. I know that you have a better plan for us. Nindot ka imong plano sa among kinabuhi, Lord. Unique ang imong plano sa among kinabuhi. So please help us, O God, to have that plan of yours to our life, and so that we will become useful for your work, so that many people will know you also. And Lord, tuguti nga ang among panginahanglan, amo ra gyud isalig nimo, because we know that you are the best provider. You are the best provider. Thank you, Lord. And for your glory, O God, we pray all these things. Tanan gyud nga himaya imo ra gyud, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord.